to the zone. Welcome to the zone with your host, Alexon Hortaleza. Today, we'll be talking about fitness and wellness. For this episode, I've invited a special guest, Coach Josh Nieva. Thank you. He's an athlete, he's a gym owner, and a coach. Thank you, Alex. Yeah, for inviting me here. Sure. Yeah. And we will be talking about a lot of different topics, especially on fitness and what it takes to be a gym owner. So Josh, kamusta? Is there something exciting you want to share or ikwento? So, thank you for inviting me, Alex. Ngayon gusto ko lang ikwento yung about fitness and how I started my gym. Yan, gusto ko lang i-share din sa iyo yun. Actually, matagal na kami magkilala ni Coach Josh. Back in 2018 or I think 2016, nagsubok kasi ako ng CrossFit. And si Coach Josh actually yung naging coach ko. And curious nga ako eh, paano ba yun, Coach, at that time? Anong ginagawa nyo? Or kayo na ba yung gano'n nun? Yung owner ng gym at that time? Okay, good question. So, nag-start ako as an IT employee nung time na yun. And at the same time, nakipag-partner ako for a lot of owners para i-build up yung CrossFit gym na yun sa Green Hills pa nga nun eh. And then, pinagsabay ko yung pagiging IT at the same time pagiging coach. So, doon tayo nagkakilala. Parang nagkaroon nata tayo ng small competition. Tapos, dahil first time mo pa lang, parang nasabak ka kagad sa competition na yun. Pero, dahil medyo athletic ka na at that time, parang nakaya mo yung competition. And then, I think that's the time then na you approach me na, Coach, paano ba mag-weightlifting? Parang nagkaroon tayo ng sessions about weightlifting. Tapos doon din kita nakilala. Iba-iba yung CrossFit eh. Galing kasi ako sa background ng weightlifting. Tapos medyo nakakanibago siya. Yes. So, kaya ako lumapit talaga sa'yo. Yes, good. So, yun. Dahil pinagsasabay ko nga yung IT job at the same time coaching, sabi ko, paano ko kaya magiging sustainable tong coaching kung i-quit ko yung job ko? So, yun na rin yung time na nag-start akong mag-aral about business, how to put up a gym. Tapos, hindi pala siya ganun kabilis din kasi you have to put processes, systems, para pwede mo siyang iwan at the same time, mag-enjoy mo pa rin yung life, di ba? Eh, nangyari nun, dahil pinagsasabay ko siya, parang ako yung nag-i-inventory, kung sino ba yung members, paano sila magbabayad, ganyan. So, mahirap. Kaya yun yung time na nag-aaral lang ako. Then, eventually, nung sabi kong, sige, I want to quit my IT job, tapos focus na ako sa pagiging entrepreneur or business owner, 2019, 2020 naman, biglang nagkaroon ng pandemic. So sabi ko, babalik pa ba ako ng IT? Kasi wala nang gym eh, sarado na, close down lahat, di ba? Yun yung time na kailangan ko tong i-pursue kasi nag-decide ako to pursue this. Praise God kasi nagkaroon ng yung mga clients ko dun sa gym namin, nagpa-PT sa akin. So, yun yung naging parang source of income ko. And at the same time, pinagsasabay ko lang siya. Parang, sige, aral lang ako. Basta in the future, gusto ko pa rin magbuo ng gym. And then, 2022, nakilala ko yung isang business partner ko ngayon na tumulong sa akin mag-set up ng gym ko ngayon, which is Fit Daily PH. Coming from your experiences, no, what was the biggest lesson so far? Siguro kung meron kang gustong talagang i-reach, either paghandaan mo, i-plan out mo talaga, kailangan meron kang data eh. Parang kailangan alam mo siya bago mo pasukin. Yeah. Tama. Yeah. So, we've been talking about CrossFit, nabanggit na natin a few times. Yes. Baka hindi alam ng viewers eh. So, kaya mo bang describe yung CrossFit like a very simple description of CrossFit? And actually, yun, tama. Sige, CrossFit kasi, galing siya sa US eh. So, it's a strength and conditioning program na ginawa nilang brand. So, ang pinaka-base talaga nila is strength and conditioning na nutrition, metabolic conditioning, or yung parang tinatawag nating mga HIIT training, gymnastics, which is yung parang body weight, yung parang Carlos Yulo, mga ganun. Tapos, weightlifting, hidilin. Tapos, may sport, yun yung parang triangle nila. Yun yung pinaka-base nila. Lahat ng yun, pinagsasama-sama niya para mag-excel ka sa buhay. So it's very well-rounded. Yes, no? para maging well-rounded ka. Wala siyang specific kasi pag naging specific na siya, papasok na siya sa sport. So ang goal niya is ma-strengthen ka, ma-condition ka for your sport. So parang may cardio, meron din siyang gymnastics. Meron din siyang parang weightlifting. Yes.
combination of multiple sports. Tama. Nakita ko rin sa gym nyo, no? Meron kayong CrossFit, meron din kayong Hyrox. Maybe you can describe Hyrox naman in just a very Okay. simple description. So, Hyrox naman it's a fitness racing. Pwede mo siyang i-consider na sport na galing ka from strength and conditioning tapos gusto mo na mag-try ng sport. Kasi in CrossFit, ano siya eh, ang goal nila is parang routine is the enemy. Kaya pag pupunta ka ng isang CrossFit gym, iba-iba yung Iba-iba. workout eh, Oo. di ba? Pero sa Hyrox, meron na siyang specific race. Okay. So, there's an total of 8-kilometer run and then 8 stations. So, hindi siya nagbabago. Okay. Kaya pag, parang ano yan eh, parang alam mo na kagad kung ano yung goal mo. So, Hyrox more of a race talaga siya. Race siya. Kailangan Oo. maging mas efficient ka, mas mabilis ka. Yes. Tapos CrossFit, more of adaptability. Yes. Kailangan maging magaling ka sa lahat. Tama. Different talaga siya. Kaya I baka kasi nagkakaroon ng misconception na ano ba mas maganda, CrossFit or Hyrox? Di ba? So technically, parang okay sila parehas. Okay sila parehas, yes. Has your perspective in fitness changed since naging gym owner ka na? Yes, definitely. Kasi yung nag-start ako ng pag-open ng gym ko way back 2013, ano lang yun eh, parang gusto mo lang ng workouts, tapos na. Pero now na naging business owner na rin ako, doon mo nakita na you want to reach more people, na sino yung mga nangangailangan ng talagang fitness. Right now, mga clients ko nasa 40 and above. So, doon mo makita na parang nahihirapan na sila. Kailangan nila ng strength and conditioning para mas lalo namin silang mapalakas o tulungan para yung longevity ba. Kumbaga yung approach namin ngayon is more of paano ka tatagal sa buhay. Galing. So, more of paano ka makakatulong sa mga... Yes, sa general population. I see. So, dati kasi parang, okay, gusto natin lumakas, athletic, then join na a competition. Now, naging yung perspective namin ngayon is nag-iba na we want to reach more people. We want to have the awareness na magkaroon yung mga tao na about fitness, na importante yan, part yan ng life natin. Tama. So, very, very well-rounded na din the Yes. approach. Oo. So, what are the biggest challenges you experience in opening this brand new gym, no? So, tinawag namin yung gym namin, Fit Daily PH. Kasi, nag-start to, Fit Daily with Josh. Kasi yung perspective ko na you want to get fit, na not only physical, spiritual, mental, lahat yun, gusto ko sanang matap yun nung time ng pandemic. Kasi syempre, dami nagkaroon ng mental health issues, na-depress sila. So sabi ko, gawa ako ng brand na Fit Daily with Josh. Parang ako yung coach nila, tutulungan ko silang maging fit kahit nasa bahay lang sila. So yung time na pinuput up ko yun yung time na nagkaroon ako ng business partner na, sige, gawin natin tong big, which is Fit Daily PH. Parang targeting the Philippines. Parang ganun yung pinaka-vision ko for that. So, matatagpuan kami sa Cubao, Quezon City, malapit sa 48 Sergeant Catolos, Cubao. Yung challenges ko is putting up a business in the Philippines. Kasi mahirap talaga. Kumbaga, akala ko dati pag business, okay, you just sell your services. Pero yung mga steps, lahat ng regulatory requirements, yes, documents, ang dami pala nun. lahat. So, yun yung challenging for me. Kasi, hindi rin ako magaling dun eh. Kasi, nag-start pa lang. So, yung business partner ko naman yung magaling sa business development. Kaya siya yung parang nagtoka dun. And then, okay, sige, approve natin yan. Okay ba to? Hindi ba to okay? So, yun yung naging challenge namin at start. So, one key point din is to have good partners in business. Tama. So, agree naman ako. Yan. Nakita ko na yung facility na through social media ni Josh. Ang Yes. ganda, kompleto. May sauna, may cold plunge, saka may mga yung parang therapists pa. Yes. On call, no? So, yes, ginawa namin siyang parang holistic na not only you're offering workouts, but at the same time, recovery. Tapos, pag kunyari, may masakit sa katawan nila, they want to have a fast recovery. So, meron kaming sauna, cold plunge, tapos may physiotherapies kami na pwede nilang gawin. Mga needling, cupping, or deep tissue massage para lang mas makabalik sila kagad sa floor at maka-workout again. Kasi fitness, when we say fitness, hindi lang naman just strength training eh. Yes. It also means recovery as you mentioned. Yes. So, very important. How do you differentiate your gym from other gyms in the area? So, that's a good question. Medyo business question yan eh. So, nung nag-start ako mag-aral ng how to start a gym, we wanted na gusto namin, ayaw namin makipaglaban sa ibang mga competition. Kasi nung start, parang CrossFit gym lang kayo. Yes. So, kaya namin siya tinawag na Fit Daily. Wala kaming brand. We are creating our own brand, which is
Fit Daily PH. Nag-set kami ng target market, sino yung gusto naming makuhang clients. So, yun lang yung focus namin. Kaya, yung iba kasi parang, okay, naging functional fitness sila, pero lahat kinikater. Mm. So, ngayon, targeted lang yung kinikater namin. Kung into details naman, parang ito yung income nila, ito yung age nila, ano yung kailangan nila, ano yung mga pain points nila. So, dun lang kami nag-focus. I see. Yan. Parang medyo niche market yung approach ng Mm. business namin. So talagang naka-focus kayo sa bullseye target market nyo. Yes. Oo. Yan. Kasi pag wala kang target, so iba-iba yung nagiging goals mo. At the same time, minsan baka hindi pala yun yung right client for you, di ba? Mm. Might as well, parang focus ka lang dun sa ano yung pinaka gusto mong goal for your business. Mm. Pwede mo ba explain yung target market nyo or yung more of sino ba yung target market nyo? I'm assuming ganun siya, no? Medyo older generation or hindi ba? Actually, good question siya kasi nung sinusulat ko yung goals ng gym namin. Ito yung target namin, target market namin, sino male, female, ganyan. So ito na. Pero nung tinayo namin yung gym namin na maayos, kumpleto, ganyan. Nagulat kami na may mga natatap din kaming ibang market na hindi dun sa target namin. Which is really good kasi nakikita nila yung value na binibigay ng business. Kaya yun, medyo happy kami sa naging result ng Fit Daily right now. So mukhang marami kasi kayo na-offer as a gym eh. Kaya Yes, siguro oo. nakuha nyo yung Yeah. malaking scope na market. Tama. What's the most rewarding part about owning a gym? Siguro ako, pag nakikita mong nag-i-improve yung mga tao, makikita mo, papasok sila, magkakaroon ng assessment. Hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Minsan, iniisip nila, coach, gusto ko lang pumayat. Pero kami, as a coach or as a business owner, we want to see first, ano ba yung talagang real problem mo? Para we can really address you. Ano yung kailangan mong gawin? Pag ginawa niya yun at nakinig yung client sa amin, at the same time, makikita namin yung result step by step, doon namin na-realize na, ay, ang sarap pala ng feeling na makatulong sa ibang tao. Makita mo yung improvement nila in Makita terms mo yung of improvement nila. functional, di ba? Yes, oo. Naging mas athletic sila and all Tama, that. yeah. Mas magkakaroon sila ng more energy sa family, sa trabaho nila, yung performance nila, nagiging maayos kasi they are living a healthy lifestyle. How do you approach programming nyo sa gym nyo? Normally, tinitignan namin yung clients namin. Ano ba yung pain points nila? So, dun nagbabase yung programming namin. For example, ikaw, ang goal mo is tumakbo ng 21 kilometers. So, kami, isipin namin, ano ba yung kailangan mo? Kumbaga, ano ba yung goals mo? And paano mag-meet yung goals mo sa gagawin natin? Kasi ayaw naman natin na kung gusto mo mag-running, tapos bibigyan kita ng mga pampabagal sa'yo. Pang di ba? weightlifting. Pang weightlifting. Pampabigat. So, hindi tayo mag-meet. So, yun yung ginagawa namin sa Fit Daily na we assess first kung ano yung need ng isang tao para dun yung papasok yung programming na. Pero basically, kung gusto natin maging technical sa programming, we want it na functional yung programming natin, na good for the bones, at the same time, longevity. Na para mas lalo kang tumagal sa work mo, sa workouts mo, or at the same time, even outside the gym. How do you approach scaling in terms of your gym? Siyempre, iba-iba yung level ng tao. Beginner, may advanced, may mga talagang athlete na. Yes, tama. So, ginawa namin, yung mga coaches namin, nagkaroon ng coaching development para alam nila kung paano i-assess yung mga pumapasok na client sa amin. For example, mayroong 60 years old na pumasok, hindi mo naman pwedeng pag-snatchin kagad yan or pagbuhatin ng mabigat. So, definitely, yung workouts namin are scalable for everyone. Depende sa fitness level ng tao. Kaya, importante sa amin na ma-assess muna namin siya para pag pumasok na siya sa floor or sa workout floor, maintindihan ng coach, ito si Alex, start pa lang, kakasimula pa lang. Ito si Pat, matagal na. So, pwede na siyang bigatan or pwedeng, kasi alam namin kumbaga may data kami na ito yung kaya niyang gawin, ito yung hindi pa niya kayang gawin. That's the time we scale down yung kailangan nila. So just to emphasize, no, yung functional fitness gym, kaya kahit mga senior na, mga 60 years old. Tama. Kasi may workouts for those guys. Yes. What role does nutrition play when it comes to fitness? Dahil nga nagko-crossfit ako, ang base ng triangle nila is nutrition. So, siya ang pinaka-base. So, yun ang important talaga sa pagiging athletic or if you want to sustain a longer life, nutrition is the foundation. You mentioned the triangle. Ano yung triangle na to? Yung triangle na to, ito yung triangle ni CrossFit na tinuturo niya na nutrition una, pinaka-base ng triangle. Parang foundations niya or core Yes. pillars niya, parang ganun. Tapos parang hierarchy niya. Tapos next one is metabolic conditioning. So ito yung parang mga HIIT training. So
pwede rin masabing Tabata, 'di ba? Alam mo yung 20 seconds on, let's may rest ka, 20 seconds on, yan. Yan yung mga metabolic conditioning. Next naman is yung gymnastics, yung mga body weight like push-ups, squats, lunges, anything na kaya mong gawin ng body mo na hindi mo kailangan ng odd object. Mm. Then weightlifting, yan naman yung pag nakita natin sa gym, meron na tayong barbell, may dumbbells na tayo. And then yung lastly, yung sport. Kung if ever na nakumpleto mo tong apat na to, tapos you decided to parang excel your fitness, papasok ka sa isang sport. Kumbaga, nagiging well-rounded ka para sa isang sport. Mm. Yan. Okay, ngayon ko lang nalaman yung pyramid na yung CrossFit. Triangle siya eh. So, base niya, hierarchy siya ng Pinaka-base na core mo is nutrition. nutrition Tama ba? talaga. Oo. Oo. Yeah. Tapos kailangan mo yung improve yung next. Then like, ano yung pangalawa? High intensity cardio. Yes. Cardio. Kailangan mo improve yung cardio mo. And then weightlifting. Gymnastics. Gymnastics. Weightlifting, that's sport. What's your personal approach when it comes to nutrition? Ayaw natin maging complicated yung Mm. pagkain natin eh. Okay. Siyempre, nag-start muna. Ako, for me, gusto ko lang na parang start muna ako lutong bahay. Mm. Ganyan. Kasi pag masyadong detailed kagad yung nutrition mo, medyo, minsan, ang hirap sundin kagad eh. Kunyari, tatanong ka, ito yung meal plans, di ba? So, ang hirap. Ngayon, ako, ang ginagawa ko, inaalam ko lang muna ano yung calorie intake ko to sustain me. Mm. Kung ano yung mga activity ko sa buhay, like say, meron akong running or meron akong weightlifting. At the end of the day ba, pagod ba ako kasi kulang ako ng food or okay naman ako sa kinakain ko? So, yun yung kailangan kong malaman muna. Kasi minsan, masyado siyang, kung kakain tayo ng kakain, tas lagi tayong bloated, tas nag-workout tayo, minsan, ang daming calories na pumapasok eh. Hindi mo na nababalance out. So, yeah. coach, naniniwala ka dun sa calorie counting? Yes. Or as a baseline. Parang as a baseline mo siya ginagamit eh. No? Actually, yes. Kailangan mo ng baseline. Ako, nung unang ginawa ko, tinignan ko muna ano yung calorie intake ko sa isang araw. Tapos, nasusustain niya ba yung lifestyle ko? So, for example, 2,000 calories ka. Yes. Tapos, na-feel mo na lagi kang pagod, kulang yung 2,000 sa'yo. So, dapat mag-add ka. Dapat diba? mag-add Ganun yung ka. concept. Oo. Tapos, So, not only dapat mag-add ka, pero alam mo yung ina-add mo. Kumbaga, kahit papano. For example, chicken breast. So, alam mo kung ilan calories yun. 'Di ba? Para at least alam mo na yun yung kakainin mo. Kasi madaling mag-add eh. Mag-burger ka lang or mag-McDo ka lang, 'di ba? Madali siya. Tama. Ako kasi personally, ganun na ako eh, calorie counting. Nagkaroon ako ng baseline in terms of anong calories ko na okay sa akin. Mini-maintain ko na lang siya. Tama. Oo. Ako nag-start ako ng let's say for 2,000 calories muna. So tinignan ko ilan ba ang calories ng isang chicken breast. Tas rice. Ilan calories? Normally ang 1 cup of rice mga 45 grams of carbs yan eh. Ganyan. So alamin mo rin yung kailangan mo alamin yung protein, fats mo, gulay, ganyan. So at least meron ka ng baseline. So lunch, yan na. Kaka-idea ka na. Isang lunch mo, 500 calories, for example. Diba? Tapos dinner mo, ganun din. Kunyari may fish ka naman. So, kailangan mo lang siyang alamin sa umpisa. Para, kung alam mo na, yun na yung gagawin mo, tuloy-tuloy lang. So, yun din yung personal experience ko na nag-calorie count ako for at least 3 months. Nagkaroon ako ng idea ng ilan calories ba per item or per food. And then, tuloy-tuloy na. Parang yun yung naging baseline ko. Nagbabago lang siya kung nag-iiba yung goals mo. Tama. So, for example, yan, gusto mo nang tumakbo, every week gusto mo tumakbo ng 21 kilometers. Siyempre, kailangan mo na ng energy. So, kailangan mo na mag-add ng calories. Kasi yun din yung i-burn mo. 2,000 ka lang, tapos nag-21 kilometers ka lagi. Nadideplete ka. So, kaya papayat ka. Pero kung gusto mo lang i-sustain yung weight mo, kailangan mo kung ano yung calorie out, nasusupplyan mo pa rin ng calorie in mo, which is yung pagkain na kinakain. Kung nagbe-burn ka ng additional 500 calories because of running, mag-add ka daw ng additional 500. Kung ayaw mo mag-lose ng weight. Pero kung gusto mo mag-lose ng weight, huwag ka mag-add, mag-deficit ka. Yan. Agree. Para malaman mo rin yung calorie mo. Also, you need a coach na, ano ba yung kailangan kong calorie intake? Tapos tatanungin ako ng coach, ano bang kinakain mo? Bilangin natin sa start yan. Para yun na yung baseline mo. Diba? So, sustainable ba yan? Kung mag-workout ka 3 times a week, masusustain ba yung ganyang klaseng calorie? Sasabihin sa'yo ng client, Coach, medyo pagod nga ako lagi eh. Hindi ako makatulog ng maayos, ganyan. So, baka kulang yung calories mo, di ba? Or kinakain. So, yun yung parang at least may baseline ka kung anong ginagawa mo. After nun, may idea ka lang eh.
para at least alam mo na kung ano yung mga susunod mong kakainin. Tama. Tsaka may mga online websites na ngayon Yes, na marami na, oo. nagbibigay ng Yes. recommendation. Kunyari, for example, 2,200 calories re-recommend nila sa'yo. Try mo muna. Yes. Diba? Tapos, Normally, pag ginugol nyo siya, makikita yan kagad na, okay, ilan ba yung gusto mong i-lose na weight tama. by May this ganyan din. time? Tapos, ilang taon ka na, ganyan. So, BMI, tatrack na yan. Online, available na yan. So, at least magkakaroon ka na ng baseline. Oo. Pero hindi siya 100% Tama. accurate. Pero at least may baseline ka na. Kasi mahirap naman may dala ka laging timbangan na sa kumakain ka sa McDo or sa restaurant, mayroon kang timbangan na dala-dala, 'di ba? Pero may gumagawa nun. Normally sila yung mga nagbibilang talaga na strict kasi they want to hit a certain goal eh. Pero kung tayo naman na medyo busy tayo sa life tapos marami pa tayong ginagawa tapos wala tayong time magbilang, I think knowing your baseline or yung calorie is okay na. Yun. Agree. Ang dami na uuso ngayon. Intermittent fasting, carnivore, UMAD, yung 1 meal a day, may mga vegetarian diet din. Ano yung take mo sa different types of diet? Iba-iba ang approach kasi ng tao eh. So, minsan, kunyari, ang goal lang nila is mag-lose ng weight. Definitely, kailangan lang nilang magbaba ng calories nila based sa ginagawa nila. Ngayon, itong mga different diets na to, kailangan mo pa rin kasi talaga ng doctor dyan kung applicable ba siya sa'yo. Kasi for some, for example, carnivore, all protein lang, walang carbs. Pero ikaw pala yung taong kailangan ng carbs for energy. So, it depends person to person, or Oo. body to So, body. hindi rin ako makaka-recommend ng ganun right away unless sinabi ng doctor. So, yun yung isang ano. Pero, kung diet lang, balanced diet lang yung pag-uusapan, definitely, yung whole foods lang na kung ano yung chicken breast, yung source of protein mo, source of carbs mo, yung fats mo. So, alamin mo lang yan, malaking bagay na eh. Yan. Like na-mention mo kanina, if babalik ka sa isang particular diet, lutong bahay muna, diba? Lutong bahay muna, oo. Yan ang isang malinis eh. Alam mong malinis, di So ba? basically, tanggal ka rin ng mga processed food, mga Tanggal- fast processed food, food, yung mga yes. candies, Tama. mga Sugar. Yes, sugar. sugar at processed food, yan talaga yung ano, yan ang hindrance sa ano natin, gaining weight na, or sa losing weight natin. Yeah. and alak. Alcohol, yes. Killer yun. Just to emphasize to the viewers, if you have any questions about your nutrition and your diet, it's best to ask a nutritionist first and to consult with them. Ang maging problem, mas sobrang dami natin, kunyari yan, ang dami, di ba? So, mako-confuse sila. Kagad, parang, ito na lang piliin ko, pero hindi nila, wala silang idea kung anong diet talaga eh, based sa kanilang body. Kung ano yung may, baka pala meron pala silang problem. So, na hindi nila alam. So, baka kunin lang kagad nila yung isang diet routine na yun. So, ba, hindi pala para sa kanila. So there's no perfect diet. It's all about the diet that suits your body. Yes. Pero in principle, if you want to lose weight, it's still mostly calorie counting, no? Kailangan Yes. pasok ka sa, Tama. Oo. bababa ka sa maintenance calories mo. Tama. What are common nutritional mistakes na nakikita mo? Madalas ko pala nakikita is parang, uy, hindi ako kumain ngayon. So, mamayang gabi, dadamihan ko yung kain ko. So, hindi dapat ganun. Kailangan, balance pa rin. Kasi sometimes, kahit na, sabi natin, one day, a meal lang tayo. Pero sobrang dami nating kinain to the point na hindi na nag-function or nagda-digest ng maayos yung system natin. Mas mahirapan lang tayo. Mahirapan tayo makatulog. Kasi ang tagal niyang i-digest. So, yun yung mga common mistakes na nakikita ko. Na magda-diet sila. Tapos, before 6, kakain na sila ng marami. Yun na. Minsan sasakit yung tiyan nila, maimpacho kasi nga hindi kumain, ganun. Pero I suggest na pwede nilang i-break na lang. Kasi same din naman yun eh. Parang imagine mo kung yung 2,000 calories, isang bite lang siya sa isang meal, di ba? So might as well, you spread it out para at least may energy ka pa rin. How do you educate your members on proper fueling, recovery, rest? Good question. Kasi normally, ginagawa namin, ina-assess nga namin, di ba, yung mga clients na ano yung needs nila. So, minsan may lalapit sa amin na, Coach, gusto kong pumayat. So, dun magbe-base, kaya mo bang mag-workout muna? Start tayo by working out. Ilan ba yung kaya mong i-commit sa amin? 3 times a week? 2 times a week? Sige, let's stay consistent dyan. Tapos makikita mo, magbo-boost yung energy yan, tataas. Parang, Coach, okay lumalakas ako . So, anong next step natin? So, dun papasok yung, kaya mo ba mag 3 times? Mag 4 times? Coach, kaya. Sige, let's be consistent. Coach, hindi ako pumapayat. Ano bang kailangan ko pang gawin? Kamusta yung tulog mo? Lagi ka bang puyat? Naka-sleep ka ba ng 7 to 8 hours? Ay, Coach, hindi nga eh.
Sige, ayusin muna natin yan. So, step by step. Coach, nagagawa ko na. You have to track it din. At the Oo. same time, kailangan mo ng data. Hindi ka Oo. pwedeng basta lang, coach, natulog ako ngayon. The following day, hindi na. Parang mahirap manghula, di ba? After nun, that's the time na, kamusta yung food mo? Ano bang kinakain mo? Patingin niya ako ng meal mo a day. Yan. So, Dun mo gusto ko lang makikita di ba? i-emphasize yung point na yun, no? You cannot manage what you don't measure. So, you Totoo. measure almost everything. Almost everything. Oo. Oo. Kailangan. So, yung sleep. So, may sleep trackers ba? Or Pwede rin talagang magkaroon oras ng lang? sleep tracker. Kailangan kasi ma-baseline mo siya sa ano yung goals niya. So, yung goals mo ba? Ano yung reality? Ano yung nangyayari ngayon? Kaya mo bang gawin? Measurable ba siya? Yung smart goals, di ba? So, yun yung mga pwede nating i-implement. If you want really level up your game or yung fitness level mo. Hindi pwedeng basta, sige, workout lang ako, tapos na. Walang Diba? program. Walang program or wala kang goal na ano. Gusto ko lang mag-lose ng weight. Kailangan, gusto ko mag-lose ng weight. Ano yung mga steps na gagawin ko? Tapos tinatrack mo nga yung performance Tinatrack mo. mo siya. Kasi kung di mo tinatrack performance mo, di mo alam kung nag-i-improve Yes, ka, naging mas tama. maayos ka. Oo. What would you recommend are beginner-friendly workouts? Kung wala sila sa gym, I suggest start walking. So, start walking, at least makuha nila yung 10,000 steps. Kung ma-push pa nila yun to 15,000, go. Okay yun. Kasi yun na yung start ng consistency. Then, pag nakikita nilang nagkakaroon sila or dumadali yung pag-step, add ka ng bodyweight movements. Like air squats, push-ups kung kaya. Doon ka mag-start mag-evolve ng workouts mo. Then, eventually, coach, kaya ko na. Doon ka na humanap ng sarili mong coach. Or join ka ng classes na can boost your confidence. Kasi lahat naman tayo mag-start mag-isa, tapos biglang parang boring na. Kailangan ko ng community. Kasi, syempre, ang mga tao, relational yan eh. Gusto na may kasamang nag-workout, di ba? So, yun yung isang nakaka-boost din ng consistency mo by working out with other people. Yan. Yun yung start for me. Walking, tulog ka, tapos bodyweight movements, start ka lang doon. And siguro gusto ko rin isama sa discussion na yung difference din ng mga functional fitness gyms is the community aspect. Tama. Alam ko yung difference sa weightlifting gyms Yes. bodybuilding gyms na kanya-kanya. Kanya-kanya, yes. Oo. Sa amin kasi, sa Fit Daily PH, ginawa namin siyang class setting. Merong isang coach na magtuturo sa multiple persons, tapos tuturuan sila by kahit different fitness level sila. Dahil meron kaming scale down according to their fitness level, nakakapag-workout pa rin sila. Kasabay ng mga athletic, mga regular gym goer. Kaya yun yung maganda kasi nabuboost ka eh. At the same time, parang nahihirapan din siya. Parang nagiging community, nagiging masaya, nagiging social yung pag-workout mo. Hindi ka lang mag-isa. Unlike sa isang regular gym na you just do your own bench press or anything na, tapos minsan wala kang kausap. Yun yung minsan nag-separate sa group setting at saka sa regular gym. So, pag scaled ka, baka nag-air squats ka lang, tapos meron kang mga advanced na barbell, box squats. Pero at least magkakasama kayo. Magkasama pa rin kayo. Iba talaga, mas nakainganyo talaga eh. Yes. Tsaka mas mapupush mo yung sarili mo na, ay, bakit si ganito kaya niya? So, baka ako eventually, kaya ko rin. Eventually. Step by step pa rin. Iba-iba kasi tayo ng pinanggalingan. Iba-iba yung fitness background natin. Yung iba, lumaki ng may athletic background. Yung iba, 20 years old na, dun lang nag-start. So, hindi natin talaga pwede siya ma-compare. Pero at the same time, may encourage tayong mag-workout pa rin. Magtuloy-tuloy pa rin sa fitness. So, would you say there is a perfect workout split or workout type? Well, dahil ako, nasa functional fitness ako. Yes, may idea kami kung ano yung split na ginagawa namin. For example, Monday, we do upper body. Tapos, the following day, Tuesday, lower body. Pero, kasama pa rin yung buong katawan mo doon. Kumbaga, nagpo-focus lang sa upper body, which is, for example, Monday, meron kaming pull-ups. Tapos, meron kaming bench press, push and pull. Tapos, before we end the session, meron kaming conditioning part na whole body targeted pa rin siya. So, ganun namin pinoprogram yung workouts namin sa Fit Daily. And the following day, mag-squats tayo, heavy squats. Or more on focus sa technique ng squats. Tapos, later part, may conditioning ulit, pero whole body conditioning pa rin siya. So, yes, maganda na magkaroon ng split para at least yung recovery mo, hindi ka laging bugbog na Monday to Friday, naka-upper body ka. So, nakalimutan mo na yung legs mo, di ba? Traditionally, mga bodybuilders, per body part sila, di ba? Yes, isolation day, yung nangyayari. Chest day, back day, leg day, shoulder day. Pero sa functional fitness kasi, you want it to become more functional, whole body or compound movements yung nangyayari.
or yung ginagawa ng isang client. Yun. So almost every day may parang full body type Yes. of workout. Pag sinabi kasing functional fitness, ano yung kaya mong gawin outside the gym? Mm. So for example, biglang nagkasunog and then kailangan mo magbuhat ng gamit, parang ready ka to do that. Unlike kung bodybuilding kasi it's a specific sport na aesthetics ang approach, so they want muscle lang. Pero kung sakaling kailangan nilang tumakbo ng mabilis, baka mahirapan sila. So in functional fitness gym or sa gym namin, ganun yung goal namin. Ganun yung tina-target Na namin. talaga maging functional na. Outside the gym. Yeah. Is there a recommended type of workout for those naman na may busy schedule, office-based and all that? Yes, merong workouts for busy persons. Depende rin actually yan sa goal nila. So kahit sabihin kong busy ako and I want to get fit pa rin, kailangan kong mag-alat ng time for that. So for example, pwede tayong magsimula na, kunyari, pag 5 o'clock, gusto kong tumakbo, kahit 15 minutes lang. Kailangan ko siyang gawin. So takbo, 15 minutes. Or kung sobrang busy, pwede nating mag-stairs. Yan, yung mga simple lang, stairs. Or pag sobrang busy din, kailangan natin tumayo or maglakad-lakad muna sa office for 5 minutes. So yun yung mga starting na parang nagsiset ka ng goal mo na gusto mo maging active. Para kung talagang nakapag-decide ka na mag-workout sa gym, that's the time you become more consistent. Kunyari, first mo, 10 floors lang muna. Ay, lumalakas ako. O, gawin ko naman 15. Eventually, 30th, madali na lang. Diba? Mamaya, sabay-sabay tayo. Hindi kasi kung, kung wala kang time mag-workout, kailangan mo pa rin maghanap ng time kung gusto mo talaga siya. Kailangan mong kunin di ba? Kailangan mo i-declare sa sarili mo na, sige, mag-aalat ako ng 15 minutes. Start ka muna, 15 minutes lang yung time ko eh. So, ano yung kaya kong gawin sa 15 minutes? Di ba? So, for example, nag-start ka sa bottom. Okay, may 15 minutes ako, akit lang ako ng stairs. 15 minutes mo, inabot ka lang ng 7th floor. Okay lang, labas ka na, mag-elevator ka na, uwi ka na. Next mo yung 15 minutes mo, hindi mo alam tumatas, nagiging 8 na, nagiging 9 na. Di ba? So, yung commitment ka. Kasi yung commitment mo na 15 minutes lang, hindi mo alam, lumalakas yung work capacity mo eventually. And then, that's the time na nagbibuild ka na ng habits. Di ba? Kasi eventually, darating yung time, 7th floor ka lang, pero may bag ka na. Di ba? Bumibigat na. 7th floor lang, may dala-dala ka na. So, that's the progression. Minsan kasi, nasabihin ng isang busy person, sige, gusto ko mag-lose ng weight, gusto ko mag-gym. Pero, pagdating sa gym, hindi rin siya nagiging consistent. So, minsan, nasasayang lang din yung membership. Kailangan magkaroon siya ng change of mindset na ito yung gusto kong gawin, ito yung isiset ko. Every 5 p.m., let's say, maglalakad lang ako or bababa ako sa baba ng stairs. May commitment na siya dun sa fitness niya. Oo. Every day. Kahit small kahit na lang. paano, nag-workout siya. Not complicated. Or for example, every 30 minutes, tatayo ako, mag-stretch ako. Yun muna. Doon niya simulan. And then eventually, parang okay na ako. Gusto ko nang mag-enroll sa isang gym. Gusto ko nang kumanap ng coach kasi gusto ko maging consistent. It's more about building habits. Ano yung gusto mong gawin? And then, set mo yung ano yung reality sa, let's say for example, sa busy kong oras, saan ko siya pwedeng isingit, saan ko siya, kasi gusto ko nga mag-lose ng weight eh. So, kailangan ko talagang mag-alat for that. Hindi pwedeng mag-lose ako ng weight pero hinayaan ko lang yung busy schedule ko. Wala na akong gagawin. So, yung start is always to build that commitment and habits. Yes. Yun muna. Diba? Tapos, everything will follow. Tama. How important for you is sleep and recovery? Definitely important yan sa mga taong nag-workout or have a busy schedule. Kasi, ang sleep, yan yung time na nagre-recover yung body natin. Kung kulang yung sleep natin, tataas yung stress level natin, mas lalo lang tayong pagod. And hindi tayo maka-perform, mahirapan tayo. Yung recovery, yes, maraming klase ng recovery. Like yung sabi ko nga, sauna, yung cold plunge. Yan, nakakatulong yan sa pagbilis ng recovery. Ako pag nagsosona ako or cold plunge, nakatulong siya sa sleep ko. So parang pagdating ko sa bahay, nakatulog ako kagad. So yun yung mga tool para ma-fasten yung recovery mo. So both are good. Sauna, cold plunge. Yes, and even deep tissue, kahit yung mga normal massage lang. Massage. Yes, kasi it relaxes you. So magiging maganda yung tulog mo, and the deeper yung sleep mo, the better for your recovery. Cold plunge, kaya na pa ginagawa? Like after workout, cold plunge. Ganun ba yung timing nun? Ano bang
iba-iba rin ng goal. So, for example, yung iba, ang ginagawa nila is nagko-cold plunge sila in the morning parang to boost yung nervous system nila. Yung iba naman, after workout, pagpagod. Talagang pagpagod, parang nafe-feel nilang refresh sila. Or iba naman, the following day, na sobrang sore nila, they want na parang magkaroon ng refresh ng body or restart ng body. Yun. I see. Yung sauna naman, kailan siya usually ginagawa? Pag iniisip ko siya, parang medyo contradicting, di ba? Parang isa, sobrang init, isa sobrang lamig. Pero in essence, both are good pa rin. Both are good. Kasi yung cold plunge kasi, ang ginagawa niya, pine-preserve niya yung muscle mo. Kaya hindi rin siya okay din pala pag, kunyari, nag-bodybuilding ka. Kasi sa bodybuilding, or, di ba, more reps, ang ginagawa niya, pinupunit niya yung muscle mo di ba? So, yung time na pinupunit niya yung muscle mo, yun yung time na pinapalaki niya yung muscle mo. Pag nag-cold plunge ka, dahil nga pinunit mo siya, ipe-prevent niya na mag-grow yung muscle mo. So, hindi siya applicable. Parang contradicting siya. Masasayang lang yung bodybuilding mo kasi pinreserve nung cold plunge. So, why they want to preserve the muscle? Normally kasi, di ba, pag kunyari, natatapilok tayo, they Okay. want it na naka-preserve lang siya para hindi masyadong magalaw, tas naka-hold lang siya. Ganon. Pagdating naman kay sauna, nire-relax niya yung muscle. So, more blood flow ang nangyayari. Okay. The more blood flow, the faster recovery. Di ba, mapapansin mo pag kunyari, sore ka, tapos nag-light workout ka the following day, tapos feeling mo, oy, nawala yung medyo sore. Kasi nagkaroon ng blood flow So, si sauna, ganun yung concept niya na binubuksan niya yung body mo para magkaroon ng blood flow. So, more pawis, di ba? So, yun yung difference Okay. nila. What are the benefits of just regular exercise? Siguro it boosts your confidence, number one, and performance. Depende kung saan mo gustong gamitin yung performance. Pero normally, boost confidence Mas nagiging masaya ka. Mas may energy ka. Mas marami kang kayang gawin. Actually, it's more about increasing your work capacity Kung dati, 8 hours, pagod ka na. Ngayon, kaya mo nang dagdagan. Or meron ka pang ibang gustong gawin, meron kang energy, kumbaga may reserve ka di ba? Saka it helps mood, di ba? Yung parang natural endorphins mo. Yes, exactly. Mas okay ka. Mas So, magiging alive ka, mas okay ka, hindi ka masungit or hindi ka pagod tignan, di ba? Or haggard kasi nga you exercise Yeah. So, next question is, are there foods that you want to avoid when you want to lose weight? Siguro number one dyan, fast food and sugar. Yan yung mga talagang kailangan. Kasi hindi mo masabi. Like for example, ang isang burger, hindi mo alam ilang calories yan Depende pa sa gaano kalaki or kaliit. Pero yun yung kailangan natin ma-avoid. Yung experience ko kasi sa fast food, parang more or less ang taas ng calories. For example, burger, you mentioned, no? Parang 600 to 800 calories. Ang dami. Tama. Pero hindi ako nabubusog. Yes. Ang daming calories, pero parang in the next 1 or 2 hours, gutom na naman ako. So, Kasi wala siyang nutrition So, calories lang talaga siya. And also, yung kunyari, for example, yung coffee na maraming sugar, milk, ganyan. Yun yung mga try natin i-avoid. Kasi hindi natin namamalayan. Masarap nga siya, pero hindi mo rin alam kung ilang calories yan, di ba? Similar to that aspect ng desserts, di ba? Yung mga cake. Cake, Diba, isang cupcake, 300 calories. Yes. Tapos similar din, yung nafe-feel ko, personal experience ko. Parang gutom na agad ako, like after 1 hour. Pero imagine that if, for example, chicken. Maya ka ng 300 calories worth of chicken. Parang busog ka for like Tama. matagal Pero hindi naman natin sinasabi na bawal na yun. Agree. So, inaano naman natin na we want it na balance din naman. Na parang you want to enjoy life din naman, di ba? So, from time to time, at least alam mo lang na hindi ka laging kumakain ng fast food or kung no choice ka, kain ka, okay lang. Huwag mo masyadong parang isipin na, ay, masama to, ganyan. Diba? Kasi nowadays, nasa world na tayo ng puro fast food na talaga nasa tabi natin. Pero as much as possible, kung kaya nating iwasan or magbaon tayo, mag-meal plan tayo, yun yung mga steps para maiwasan siya. So, I guess, important din na is maging aware lang yung tao na ilang calories siya. Di ba parang burger, 100 calories. Bilis, di ba? Bilis. Mga ice cream. Tas, donut, di ba? So, kung aware lang sila sa calories and yung impact sa katawan. Tama, Kasi kung paisa-isa, di mo namamalayan, di ba? Sabi mo kanina, paisa-isa bilang 300 calories. So pala, kahit manilang yan. Manilang. Peanut butter. Peanut butter. Isang teaspoon, di ba? Di mo mamalayan. Yung mga chichirya. Ang bilis yun. Pag 300 calories pala. Tip ko lang din is,
tignan nyo yung nasa likod, yung ano ba, ingredients nila doon. Makikita nyo kung ilang calories yun. So, doon yung may-base na, pag naubos ko pala to, 300, 200 calories pala siya, di ba? Tapos tingnan nyo yung label na maigi. Label, yes. Kasi minsan nakasulat doon, 10 servings or 3 servings. Alam mo, konti lang, pero nakabiyak pala siya. Yes. The whole package is apparently 1,000 calories. Hindi mo lang alam. Tama. Per serving kasi yung approach niya. Yeah. What would you recommend what to eat if you wanna gain more muscle? Okay, for gaining muscle, syempre kung gusto mo talagang maging bulky or lumaki yung muscle mo, kailangan you eat enough protein. The same time, may carbs pa rin naman. Hindi naman porket protein na lang kakainin mo. Kailangan mo, yun din, malaman mo ilan yung grams per protein yung kailangan mo or per body weight. Yung basic recommendation yata dyan is kung ilan pounds ka, yun yung grams of protein dapat. Tama ba? Medyo ganon yung approach. Normally is 0.8 grams per kilogram. Per kilogram. So for example, 100 kilogram na tao. Yes, parang most likely mga nasa 80. So kung 100 kilogram na person, kailangan mga 80 grams of protein. Yes. Oo. So, depende yan. So, kailangan mo pa rin alamin kung ano yung weight mo. Syempre, magbibilang ka pa rin, tignan mo. And then, doon mo makikita na ilang chicken breast yung kailangan mo para ma-sustain mo yung 80 grams. Di ba? A good diet is very expensive. Anong thoughts mo dun? Yes, kasi sa inflation. I mean, mahirap. Actually, mahirap din kasi nagmahal yung gulay, nagmahal yung ano. So, tingin ko, ang isang best way dyan is really ikaw yung mag-grocery for yourself para at least alam mo kung ano yung bibilin mo. Normally, ang chicken nagre-range ng 300 pesos per kilo. So, mga ilang servings na rin yun. Kaya, mas maganda na mag-grocery ka on your own para at least alam mo yung dapat mong bilhin. Minsan, lean meat, 1 kilo, enough na for 5 servings. Parang ganun. So, kailangan lang nilang at least alam yung mga bibilin nila. Kasi pag hinayaan mo lang na, sige, kakain na lang ako ng, let's say, for example, Kenny Rogers, 1 chicken breast. Mahal. 300 na kagad yun. Diba? Samantalang pag binili mo sa grocery, 300 ng chicken breast na fresh, parang good for 10 servings na yan. Diba? So, yung recommendation mo is magluto sa bahay. Magluto sa bahay. Mag-meal prep. Yes. Kung kaya, diba? Kasi yun yung cost efficient. Yes. So, normally ako, ang ginagawa ko, naka-meal prep na siya. So, ito na yung grams of protein na kailangan ko, chicken breast, tapos may rice ako. Tapos, mina-microwave ko na lang the following day. So, when you say meal prep, pina-prepare mo in the weekend for the whole week or for the month? Normally, kung kaya, night before, alam ko na yung kakainin ko. Pero, depende. Kunyari, may chicken ngayon, the following day, gusto ko ng fish naman. So, lulutuin lang. Normally, madali lang naman siya. Mga steam or yung ano ba tawag dun? Baked? Air fryer. Air fryer. Madali na lang. So, less oil, di ba? So, naka-air fryer na lang siya. Kaya, madali siyang lutuin. When you see chicken breast. Chicken breast. Very similar rin ako sa diet ko. Ako chicken thigh. Chicken thigh. Yun yung nakahanap ko. Chicken thigh, skinless. Okay. Mas mahal ng konti, pero parang yung nutritional value niya, medyo parang okay naman. Yeah. Kasi mas tender eh. Normally, yung ginagawa ko, yung wife ko yung nagluluto sa akin. Nag-research siya kung ano-ano yung mga klaseng breading na pwede, ganyan. So, nilalagyan ko pa rin ng breading, pero at least alam ko, may idea ko na itong chicken breast na to, ganito yung grams niya. So, konting timpla para hindi rin naman nakakasawa, di ba? Similar din sa akin. Yung wife ko gumagawa. Ganun. Siya gumagawa ng marinades, ginagawa niya throughout the weekend. And then, niluluto, tapos ininit ko na lang. Yes, tama. Yeah. Similar, chicken thigh and rice. Ganun. Ulit-ulit lang. Normally, you want to be consistent kasi dapat alam mo lang yung kinakain mo. Di ba? Yan. Kasi iba yung marinade. Oo. Sarap naman eh. Yeah. Actually, tsaka madami ng options ngayon. Pag nag-google ka, anong klaseng mga chicken marinade yung gusto mo, di ba? I think misconception yun ng tao eh. Para maging healthy, kailangan dry chicken breast with broccoli. Oo. Hindi na kailangan. Ang dami ng marinades ngayon. Totoo. Ang dami ng different recipes. Masarap na rin yung mag-diet ngayon. Yes, tama. Nagkaroon kasi ng misconception kasi pag tinitignan nila yung mga bodybuilders, maganda yung katawan, di ba? So, nagkaroon tayo na, ay, yan yung gusto ko. Pero, hindi nila alam na gaano kahirap yung ginagawa nila. Kasi sobrang detailed nung aesthetics eh. Kailangan talaga walang carbs. Mababa yung fat, protein. Alam mo yun, kumbaga sobrang detailed. Hindi siya kaya ng normal na tao. Minsan, yun yung misconception na doon nakatingin na pag nag-workout,
ay magiging bulky ako kasi yun yung tinitignan nila eh. Pero nawawala yung aspeto ng yun nga, yung sa functional fitness na ang regular food lang naman, kailangan whole food lang naman, lutong bahay lang naman. So, yun yung dapat sana matutunan din ng iba. Actually, gusto ko i-emphasize yung point na yan, no, na actually misconception din siya ng maraming babae. Na Yes, feeling nila pag mag-workout sila, magiging super bulky bulky. sila. Pero ang hirap Ang nun. hirap maging ganun. Kailangan mo ng years of workout para Yes. maging bulky na babae. Tsaka normally yung kinakain ng isang bodybuilder, maabot ng mga 5,000 calories. For, Ganun. yung guys. Guys, oo. Mga babae, umabot yata ng 3,000. 3,000 o Pag more than bodybuilder. pa nga talaga kasi ang kailangan nilang mag-bulk nga eh, di ba? Eh hindi natin kaya yun. Tsaka yung pagkain na yun, sobrang dami nun. Kaya ang ginagawa nila, talagang every 2 hours, 3 hours sila kumakain. Di ba? So sa mga ladies dyan out there, huwag kayong matakot mag-workout. Hindi kayo magiging ganun ka-bulky. Yes. Mahirap po yun. Tama. Coach Josh, ano thoughts mo naman sa supplements? Kasi medyo madami na din, di ba? Mga whey protein, mga creatine. Okay. So, sa supplements naman, depende pa rin yan sa goal na gusto ng kliyente or ng isang tao. Pwede din kasi mag-vary yan na nakukuha mo naman yung tamang source ng food mo sa pagkain lang ng maayos, hindi mo kailangan ng supplements. Na nangyayari lang na kailangan mo yung supplements kasi tumataas yung demand ng activities mo. For example, napapagod ka. So, kailangan mo pa ng additional push ng protein. So, kuha ka ng whey protein. Or for example, kailangan mo naman mag-bulk. So, kukuha ka ng mass gainer. Yung isang scoop lang, 1,000 calories na ata yun. So, ganun, iba-iba siya. Iba-iba ng goal kung ano yung gagawin mo. For creatine naman, yung mga ganyan, ano yan eh, parang boost na lang yan ng sa activity na ginagawa mo. Kasi nakaka-increase siya ng endurance, nakaka-increase siya ng power, strength, kasi medyo water retention yung approach niya. So, parang mas makaka-push ka pa ng konti sa gusto mong gawin. Pero kung normal, busy person ka lang naman, I suggest na kain ka muna ng maayos na pagkain. Lutong bahay muna. Oo, tapos build ka ng habits ng working out. Pag feeling mo, yung kinakain mo na maayos, tapos nag-workout ka, kulang, that's the time you supplement your nutrition. So, babalik ka muna sa foundation, Yes. which is a good diet, exercise routine, Mm. recovery, Mm. before any supplement. Any Kaya nga siya supplement, supplement, di ba? yes. Parang supplementary lang siya sa Tama. foundations. So, siguro just to add to what you were saying, no? I think marami kasi nahihirapan din habulin yung protein targets nila. Mm. Kaya in a way, very effective yung whey powder. Yes, kasi minsan concentrated na siya as protein, protein. Kumbaga makuha mo na kagad yung protein mo isang whey. Pero hindi siya laging kapalit ng pagkain. Kailangan mo pa rin kumain. I think personally, sa experience ko sa whey protein, hindi ako nabubusog. Compared sa tama. actual food, chicken or pork or beef, parang na-hit mo yung protein mo, pero busog ka for hours, di ba? Tama. Ako dati ginagawa ko, nung alam kong kulang yung protein ko. For example, maliit lang yung serving ng protein. So, nagbabaon ako ng whey protein. Kung alam ko na, kunyari, 10-15 grams of protein lang to, tapos may whey akong baon, pagkatas ko kumain, yun yung inumin ko. So, parang at least nakuha mo yung sa meal na yun, yung enough protein mo. I see. So, there are a few misconceptions na pool namin sa team ko. They wanted to ask. So, one is the term gym rat bad? Yes and no. Kasi depende sa perspective ng tao yan eh. For example, ako, gusto kong lagi pupunta sa gym. And then tinatawag nila akong gym rat. Ako lang naman is nagiging consistent ako sa daily routine ko. Pag no naman, pwedeng gym rat siya dahil laging pinupush yung sarili. At the same time, nai-injure na siya. So, yun yung mga misconception din na kailangan mo ng context about it. Na gusto mo lang, ay, si Sir Alex nag-gym araw-araw kasi gusto niya maging consistent. Ngayon, may isa namang tao nag-workout pero laging push hard tapos nai-injure na, hindi na okay yung recovery, yung sleep. So, nakikita mo, may mali din eh, di ba? So, kailangan mo lang din i-balance out. Ano ba yung perspective ng tao when it comes to parang calling gym rat, di ba? Tama ka. Based on the context. Yes. Pero sa akin, personally, positive siya eh. Kasi nga, very Tama, consistent positive ka, siya, yes. dedicated ka. I guess, gets pa sa perspective na iba. Oo. Another misconception is, or basically a question pala to, can I lose weight by doing yoga? Doing yoga kasi, it enhance your flexibility. Possible, medyo may konting cardio. Pero, iba pa rin yung nag-strength training ka or ini-increase mo yung heart rate. Kasi, that's the time na you increase your metabolism.
Mm. So, sa yoga kasi, medyo slow down eh. Mm. So, bumababa lang yung heart rate mo and then flexibility yung natitrain. Pwede kang mag-lose ng weight pero hindi siya kasing bilis ng nag-workout. Mm. Kasi para mag-lose ka ng weight, you have to work out or strength training, Mm. do some interval training, mga ganun. So, mahirap mag-lose weight sa yoga lang. Ako, perception ko dyan, coach, correct me if I'm wrong, no, na if you wanna really lose weight, parang 80% of the time, it's because of the diet. Tama, So, kung gusto mo talaga mag-lose ng weight, ayusin mo muna yung diet diet mo. mo. Oo, Yan. exactly. And bonus na lang yung mga, I mean, nakakatulong talaga yung workout, Yes. pero Actually, diet. magli-lose ka ng weight by just eating properly lang. Mm. Kahit wala kang workout. Mm. And maintaining yung, for example, yun nga, calorie deficit. Kung kunyari ngayon, 2,000 yung alam mong kinakain mo, wala kang workout, mag 1-8 ka lang. Papayat ka Then na. be consistent with that. 1-8, 1-8. Tapos yun, papayat ka na. Oo. Tapos So, pag umabot sa point na yung 1.8 mo, nag-plateau na, oh, meaning kailangan mo na mag-lose ng konti pa. yes. Mag 1.7 ka na. Basta hanapin mo lang yung balance na kaya mong gawin. Mm. Yeah. May isang question. Is it true that I'll gain more weight if I stop working out? Depende yan sa tao. For example, iba-iba kasi tayo ng body type. So, may iba, may mabilis lumaki, may iba, mabilis pumayat, may iba, normal lang, kahit di mag-workout, hindi sila nag-gain or nag-lose ng weight. So, for example, kung ikaw, nag-workout ka, tapos nag-stop ka, tapos ang ginawa mo is kumain ka na lang ng kumain, definitely, mag-gain ka ng weight. Pero kung nag-stop ka naman, pero maintain mo lang yung calorie intake mo, at the same time, yun nga, yung kumain ka lang na maayos, pwede ka rin mag-lose ng weight. So, depende sa tao. So, just to provide an example, no, kung malakas ka kumain, mga 3,000 calories, pero nag-workout ka, malakas ka rin mag-workout, na nag-burn ka na marami, biglang nag-stop ka mag-workout, most likely, gain ka. Yes. Nag-stop ka ng workout, binalik mo lang din yung normal na kain mo. So, alam mo yun, mahihirapan kang i-catch up ulit yun. Kasi ang dami mo calorie na pinapasok sa katawan. Na hindi mo na na-burn. Na hindi mo na ma-burn. Yes, exactly. May isa pang question, siguro mahilig kumain ng kanin to. Is it okay to give up on eating rice? Okay lang naman i-give up yung eating rice. Basta hanap ka ng ibang source of carbs na gusto mo. Kasi yun din yung misconception na parang masyadong masama yung tingin nila sa rice. Pero good source of carbs din naman siya. Pero kung mapapalitan mo siya ng ibang source of carbs, pwede din. Like pasta, bread, ganyan. Pero yun din, kailangan mo pa rin tignan kung gaano karami yung kinakain mong pasta. Ayaw mo na mag-rice, tapos yung pasta mo naman isang plato. So, hindi rin siya nag hand in hand, di ba? Kasi in a way, healthy pa rin naman talaga yung carbs. Source of energy siya, Yes, di ba? kailangan siya. Especially kung mahilig ka mag-exercise. Tama. What are the advantages of having a personal coach? Ang magandang example dyan is meron ka ng tour guide. Hindi mo pa alam kung saan ka pupunta, pero dahil may tour guide ka, na if you want to lose weight, kailangan mo ng isang guide. Pwede ka naman makapunta sa pupuntahan mo ng walang guide, pero baka matagalan ka. Tama. Diba? Tama. Pero kung meron ng guide, dahil alam niya, experience na siya sa ganong klaseng tour or pupuntahan, mas mabilis kang makakapunta sa goal. Pinag-aralan na lahat ng mga destination, yung Yes. routines Tama. na Diba? program. Para kung may particular goal ka, ito yung kailangan mong gawin. Tama. Exactly. So, yun yung kinagandahan ng may coach. What fitness trends ang nakikita mo ngayon? Are you excited to try? Meron bang mga ganun? Right now, yung Hyrox, yung nagbo-boom ngayon. Kasi coming sila from, tingin ko yung mga taong naggusto mag-Hyrox, coming from the running era na ngayon din nasa top din ngayon. Diba? Kita natin, sunod-sunod yung mga fun runs, ang dami ng sa Makati. Mga run club. Run club, diba? So, I think yun yung isang, ngayon, I think yun yung isa na gusto nilang itry. Kasi may background sila ng running. And yung Hyrox, sumisikat siya. Kaya, I think yun yung isang okay. Ako rin personally, very curious ako sa Hyrox. In fact, mga dumaan ako sa gym ninyo, coach. Tama, yes. Subukan ko yung Hyrox. Workout tayo. Sige. If you can give one piece of advice sa mga tao nag-start pa lang sa fitness journey nila, ano yun? I think yung set nila yung goal nila. Ano yung gusto nilang i-achieve sa body nila. And then, start building habits. Small habits lang muna na mag-push sa'yo to your limits. Then, find a coach. Yan. Na makakatulong para mapabilis yung progress. Especially since talagang totally beginner sila. Yes.
parang in a way lost nga sila, no, sa Tama. fitness journey. Minsan kasi maraming sa YouTube, 'di ba? Daming mga videos na ganyan. Pero minsan hindi pa rin nila alam yung gagawin nila. At the end of the day, minsan lost pa rin sila. Tsaka baka hindi fit sa goal nila. Tama. May mga Oo. YouTube advice dyan, pero kung hindi same sa goals nila, Hmm. lost pa rin sila. Tama. At Fit Daily, meron kaming mga certified coaches na pwedeng tumulong sa inyo if you are lost, kung gusto nyo mag-lose ng weight or gusto nyo mag-gain ng muscle, kami yung pwedeng makatulong din sa inyo. So, pwede nyo i-visit yung fitdaily.ph or sa IG namin na fitdailyph para at least ma-assess namin kung ano talaga yung kailangan ninyo. So, kung kailangan nyo ng tour guide sa fitness ninyo, Fit Daily PH. What's one thing about fitness na for you hindi masyado na-discuss that you want to discuss more? Fitness is a lifestyle. Minsan akala nila ay mahirap yan, fitness or mahirap mag-gym. Pero ang nakita ko, fitness is a lifestyle na kailangan part siya ng everyday mo para mas lalo kang mag-enjoy sa buhay, meron kang strength, lalo na pag tumatanda tayo, minsan lumihina na yung mga tuhod natin or nahirapan tayo tumayo, or minsan darating yung time na may biglang papabuhat sa atin, hindi natin kaya. So, yung fitness is really one thing na at least ginagawa ng lahat para mas lalo tayong lumakas habang tayo ay tumatanda. So, parang hindi siya just a 1 to 2 hour thing per day na Yes. ginagawa. It's really a whole lifestyle change na kailangan mo siya. Yes. Kailangan Kailangan mo natin siyang commit. tignan as longevity. Gusto nating tumagal sa buhay. And through fitness, through strength training, and even cardio, makakatulong yun para mas maprolong natin yung buhay natin. Tama. Yeah. Okay. Thank you, Coach Josh. Ang dami kong natutunan about nutrition and fitness today. Thank you din, Alex. So, just to summarize to the viewers na what I've learned, there are 3 main points that I want to highlight. 1, fitness is really a commitment to changing your lifestyle. Tama. Sobrang importante na ganun yung mindset. Pangalawa, stick to the foundations, which is sleep, recovery, and a proper diet before anything else. And third, if nagkakaproblema kayo sa fitness journey nyo, the best is to partner with a good coach. Before we end, Coach Josh, meron kami segment. It's Okay. actually a question from the previous guest. So yung question is, so kung hindi ka coach ngayon, tingin mo ano ginagawa mo? Siguro from my previous job as an IT, baka nandun pa rin ako ngayon. From programming, siguro baka abutin ko na ngayon manager. Yan, dun ako I think mag-i-end up. Interesting. Yan. Work Natuwa out lang with kasi ako sa pagko-coach na may natutulungan ako. Kaya nag-iba yung direction ng life ko. Yan. I see. This time, you have to ask a question to my next guest. Siguro next question ko sa guest nyo next is, what's one thing in life that brings you satisfaction? Okay, great question. Diba? Sige. So parang, ano yung parang ginagawa niya na pwede niyang gawin na nagbi-bring ng satisfaction or drive sa kanya? Sige. Curious how they'll answer that. Yes. Okay. Thank you. So again, Coach Josh, thank you. Thank you for joining us today. Thank you, Alex, for inviting me then. So maybe you want to plug in any of your socials right now? Yes. So, if you need a coach or gusto nyo ng community ng nag-workout, you can visit our gym, Fit Daily PH, or www.fitdaily.ph. And then, you can message me or Josh.fitdaily in Instagram. And of course, please follow the Zone Podcast, like and subscribe down below. Thank you guys for watching. Thank Please you. join us in the next.